Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay ang testimony ko. Ang tito ko ayaw na sa akin kasi nasabi ko magsisi siya. So, itong nangyari sa akin mga 10 years ago, okay? And sabi daw ni Father God, sabihin ko sa tito ko magsisi sa mga masamang salita niya. Kasi parati siyang nagsalita ng P-word. Okay? Sa every sentence, merong P-word. And di ba alam niyo naman sa Pilipinas, I believe yung thinking ng Pilipino, kung sasabihin mo ang masamang salita ng P or word or whatever, matapang ka, di ba? Pero sa mata ng Diyos, hindi ka matapang. Prideful ka at rebelde ka sa kalooban ng Diyos. So kailangan magsisi ka na kasi hindi mo alam kung kailan kang kunin ni Father God ang buhay mo. Baka na yun na, tapos hindi ka nag-repent, pupunta ka sa impyerno. Right? So, before, kasi sabi ko sa inyo, professional golfer ako noon. Okay? So, hindi naman to be, yung pakita sa inyo that champion ako, pero ang dami kong nanalo ng tournaments. So, believe ang tito ko sa akin that maganda yung buhay ko. Noon na, sa school at sa golf, sport ko. And even sa professional career ko, champion din ako. Pero, I gave that up para kay Lord Jesus Christ. Kasi sabi daw niya, iwanan mo na yung golf mo. Kasi, makamundo yan eh. Hindi ka papasok ka sa langit kung gawin mo ang kalooban mo. See, understand this, okay? That yung trabaho ko, maging professional golfer, kung nanalo ako, lahat ang glory sa akin at sa magulang ko, sa family ko, di ba? And sasabihin ko, ay Lord Jesus Christ, kayo po ang nabigay sa lakas, loob sa akin. Pwedeng sabihin ko yun. Pero, iba when susundin mo ang kalooban ng Diyos at ma-impact mo yung tao na na-change ang buhay mo. You see? Kasi, tandaan nyo, hindi lahat ang mga tao kaya maging athlete at champion athlete. So, iba maiinggit, di ba? Pero, like for example, yung mga testimonies ko na napunta ako sa La Presa, napunta ako sa ibang Los Baños, di ba? And ako nang nag-isa, right? So, na-encourage ko ng mga tao, kaya nyo. Kasi, basta gawin mo ang kalooban ng Diyos at you can do all things through Jesus Christ who gives you strength, di ba? Babae ako. Hindi ako natakot. Pero nagawa ko kasi nagtitiwala ko kay Father God, Jesus Christ, at Mother God, Holy Spirit. So yun ang gustong makita ni Jesus Christ ng mga tao kung tagalingkod niya. Na matapang tayo, magbagong buhay, isip at puso. Hindi yung parang champion golfer ka or athlete, di ba? Ano yun? What does that do for the kingdom of God, right? Para sarili lang namin yun. So that's why I gave it up. Nakita ko, ay hindi to. Prideful nang ako. So anyways, go back sa tito ko. Mahirap tong ganun na kailangan kong gawin. Mission ko sabihin sa kanya magsisi, right? So, nag-pray talaga ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo akong lakas loob para sabihin sa kanya ang katotohanan, pero diretso, direct to the point. Kasi kung madami pa akong magsalita, mamaya
off track ako at it'll come out wrong, right? So, I was hoping that mag-repent siya, ma-accept niya yung message. So, ayun na, yung opportunity, sabi ko, Tito, eto na, sabihin ko na sa'yo, yung message, kailangan mong tigilan yung P-word mo. Okay? Sabi ko ni Father God, stop it na. Kasi masama yan, pupunta ka sa impyerno. You know what ang sabi yung makita ko yung tito ko, yung mukha niya, parang ganito. Like really na-shock, sobrang shock, nang parang hindi mo nasabi sa akin yan. Kasi alam nyo, yung tito ko, 6'2" to, tao, gano'n ang matangkad. Basketball player noon, okay? And almost a professional basketball player. Malakas, matapang to, okay? Tapos sasabihin ko, ako, mga 5'2", sasabihin ko sa kanya, Tito, magsisi ka. Ano sa tingin niya? Like, sino tong bulilit tong nasasabihin sa akin, di ba? Especially lalaki siya, di ba? So, sabi ko, okay, yun lang. Meron kang tanong, and wala. Tapos yun, iba na yung relationship namin. Kasi noon, vibes kami yun eh. Siyempre, kasi magaling ako sa golf, right? Champion. So, nag-golf din siya. So, na-support niya ako. Kasi worthy ako noon. See? Pero when nasunod ko na ang kalooban ng Diyos, that's when nahiwalay na siya. Kasi gusto niya pa rin yung buhay niya. Kasi, okay, also, yung mga kaibigan niya, ganun din ang salita, di ba? So, kung nag-change na siya sa yung salita niya, ano siya, mukha siyang duwag sa mga kaibigan niya. That's what naisip niya. Strongholds yun. Kung saan ang isip, galing kay Father God yun. Pero naawa si Father God sa kanya kasi yung kaluluwa niya pupunta na sa impyerno kung ayaw niyang baguhin ang buhay niya. So, matapos yun, after a few years pa rin, mas lalong tumigas ang puso niya. Especially when namatay ang asawa niya. Ganon. Na during pandemic season or time. Okay? And tumigas ang puso niya sobra. And ako, nagpa-pray ako, Lord, sana buksan niyo ang isip at puso niya para hindi siya mas lalong matigas ang puso niya kasi headed to hell na siya eh. Pero sabi daw ni Jesus Christ sa akin, alam mo, sa last days, which is we're living now, okay? Yung mga tao, kung gusto nilang gawin ang kalooban nila, mas matigas ang puso nila every day. And yun ang nangyayari sa tito ko. Naawa ko, parang, bakit, you know? I mean, mahal kita, pero napili mo yung kalooban mo eh. And so sabi ko, Father God sa akin, move on. Kasi meron pang ibang tao nang kailangan ng tulong ko. So, yun ang testimony ko. And sana, not only share this message, pero yung mga taong nagpa-preach, mga pastors, missionaries, preachers, ano man, or even if you're born-again Christian, you preach yung salvation and sabihin nyo sa mga kaibigan at magulang nyo or family nyo na magsisi, okay? Huwag kayo ma-hurt feelings na, ayoko nang mag-preach kasi ayaw sa akin eh, nagalit sa akin. Hindi. Ayaw nila. Kasi gusto nila keep yung pride. Okay? Gusto nila keep nila yung buhay nila. Ayaw nila sa'yo. Oh. Gusto mo pa rin kasama sila? Mas lalo ma-hurt ka. So, kailangan natin gawin is mag-preach pa rin tayo sa ibang tao. Kasi God will provide yung the right one, the right people. Darating sila sa atin. When those who seek the Lord, di ba? And yun, when matulungan mo yung tao yun, o mas lalong matutuwa ka.
dami ko din na-experience yun. Natuwa sila sa mga messages ko. And parati ko sabi, thank Jesus Christ. Hindi ako, tagalingkod lang ako. Mahal ka niya eh. That's why narinig mo yung message na-feel mo yung pagmamahal niya para sa iyo. So that's what, yun ang parati ko sabi sa mga tao. Huwag niyo akong pasalamatan. Pasalamatan niyo si Jesus Christ. Siya namatay para sa iyo eh. Hindi naman ako eh. Tagalingkod lang ako. Nabigay ng mensahe para sa iyo. Kasi mahal ka niya. Okay? So, sana ganun yung preaching nyo. Move on. Ang dami pang mga taong kailangan marinig ang gospel. Especially nowadays. Madaming matigas ang puso. And ang daming mga taong papunta na sa impyerno. That's why we need to preach the gospel. Gising ang Pilipino. Gising, right? Sa katotohanan. So, this is the end of the video. May Jesus Christ bless you.